Magandang araw po sa inyo mga idol, sa mga giliw kong taga-subaybay sa aking channel, ang The Voice Addict. Ako po ang inyong Tito Blair. Pakinggan po natin ang kwento ni Jo Marie, isang binatilyo na haharap sa mundo ng mga aswang. Ano ang maitutulong ng mahiwagang arnis kay Jo Marie upang pigilan ang isang ritual na magbibigay ng lakas sa mga aswang sa kanilang bayan? Samahan niyo po ako sa kwentong puno ng misteryo, tapang at pakikipagkaibigan, kung saan malalaman natin kung sapat ba ang lakas ng loob at tiwala sa sarili upang labanan ang kadiliman. Pakinggan po natin ang kwentong ito. Bagsak ang balikat na bumaba ng ordinary bus ang 14 na taong gulang na si Jo Marie. Isang malaking bag sa likod at traveling bag ang dala niya. Luminga siya sa paligid at hinanap ang isang tao na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Umupo si Jo Marie sa mahabang upuan na nasa gilid ng bus station. Inilabas niya sa bag ang isang chichirya na hindi niya naubos kanina sa bus. Makalipas ang halos kalahating oras, ay may isang payat na matandang lalaki ang lumapit sa kanya. May kaunting dumi at putik ang damit ng matanda, kaya inisip niya na isa yung pulubi. Pasensya na po, Lolo. Pero wala po akong pera eh. Sa iba na lang po kayo mamalimos. Ikaw ba si Jo Marie? Yung anak ni na Joanna at Paco? Ako nga po. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko at ang pangalan ni na Mama at Papa? Ako si Tasyo, ang kapatid ng Lolo Marcel mo. Nandito ako para sunduin ka. Naku, sorry po. Ikaw po pala si Lolo Tasyo. Akala ko po kasi namamalimos kayo eh. Naiintindihan kita. Hindi na ako nakapagpalit ng malinis sa damit matapos ko mag-ani ng gulay. Dahil gahol na ako sa oras. Tara na. Mukhang uulan na kaya kailangan na nating makauwi sa bahay. Tahimik na sumunod si Jo Marie kay Lolo Tasyo at sumakay sila sa tricycle na pinara ng matandang lalaki. Habang umaandar ang tricycle papunta sa San Felipe, ay napansin ni Jo Marie ang kakaibang katahimikan ng paligid. Wala halos tao sa mga daan kahit hapon pa lamang. Halos lahat ng bahay na nakita niya ay nakasarado ang mga pinto at bintana. Hindi yun katulad ng syudad na kung saan palaging may mga naglalakad o nagkwekwentuhan sa kalsada. Lolo Tasyo, bakit parang ang tahimik po dito? Ganito talaga karamihan sa mga probinsya, Jo Marie. Sa ngayon lamang yan. Lumaki ka sa Maynila na palaging maingay, kaya naninibago ka. Inabot na ng mahigit kalahating oras ang biyahe ni na Jo Marie. Sa pagkakataon na yon, ay halos puro palayan at mangilang-ilang bahay na lamang ang nadadaanan nila. Hindi na sementado ang daan, kaya umaalog-alog sila sa loob ng tricycle kapag may lubak silang nadadaanan. Makalipas pa ang ilang minuto, ay huminto na ang tricycle sa harap ng isang lumang bahay na may 2 palapag. Malawak ang bakuran, pero parang matagal nang hindi nalilinis. Ang dingding ng bahay ay gawa sa makapal na kahoy at ang bubong ay gawa naman sa yero. Unang tingin pa lang ni Jo Marie sa bahay na yun, ay alam niya kagad na sobrang luma na nun. Nandito na tayo. Akin ang isang bag mo at ako na ang magdadala. Naku, wag na po, Lolo Tasyo. Kaya ko na po ito. Sigurado ka ba? Opo. Kung gano'n ay ikaw ang bahala. Halika na't ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Matapos magbayad ni Lolo Tasyo sa tricycle driver, ay pumasok na sila sa bahay. Nagmukhang masikip ang loob ng bahay dahil puno ng mga lumang kasangkapan at mga antigong kagamitan na tila hindi na nagagalaw sa tagal ng panahon. Umakyat sila sa hagdan patungo sa 2 palapag. Meron dong 2 pinto. Binuksan ni Lolo Tasyo ang isa at pumasok sila roon. Ito ang magiging kwarto mo, Jo Marie. Sa tingin ko ay sapat na para sa iyo ang kama dahil mag-isa ka lang naman.
Yung mga damit mo ay ilagay mo na lang dyan sa aparador. Hindi ganun kalaki ang kwarto, pero para kay Jo Marie ay ayos na yon para sa kanya. May isang malaking bintana na nakaharap sa likod ng bahay kung saan tanaw niya ang napakalawak na kagubatan sa hindi kalayuan. Sa gilid naman ng kama ay may maliit na mesa at isang lumang lampara. Maraming salamat po, Lolo Tasyo. Pero, may kasama po ba kayo sa bahay na to? Wala na. Mag-isa na lang ako dito. Simula na mamatay ang asawa ko. Tapos nung nagsipag-asawa na ang mga anak ko, ay umalis na rin sila. Parang ang lungkot naman po ng buhay niyo dito. Nung una malungkot, pero gaya na sinabi ko kanina, kapag nasanay ka na ay parang wala na lang. Lahat naman ng bagay pwede nating kasanayan. Tumangulang si Jo Marie habang iginagala ang mga mata sa kabuuan ng kwarto. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Lolo Tasyo, pero nang lalabas na sana ito ng kwarto ay tumigil ito sa may pinto at tumingin kay Jo Marie. Oo nga pala, Jo Marie. May mga nakalimutan pa akong sabihin sa'yo. Ano po yun, Lolo? May ilang bagay lamang akong ibibilin sa'yo. Una, hanggang 6:00 lamang ng gabi ang kuryente dito sa San Felipe. Babalik yun, 6:00 ng umaga. At dapat, 7:00 ng gabi ay nandito ka na sa loob ng bahay. Isa pa, bago ka matulog o kahit sa gabi, ay panatilihin mo nakasarado ang bintana dito sa kwarto mo. Kung may marinig ka mang kakaibang ingay sa labas, ay wag na wag mong bubuksan ang bintana mo. Bakit po bawal buksan ng bintana sa gabi? Saka, ano po bang mga kakaibang ingay ang pwede kong marinig sa labas? Huwag ka na lang magtanong. Basta, sundin mo na lang ang sinabi ko sa'yo. Para rin to sa kaligtasan mo. Siguro kapag nagtagal ka rito, ay maiintindihan mo rin. Pero sa ngayon, gawin mo na lang ang mga sinabi ko. Sige na, iiwanan na kita rito. Kung gusto mo magpahinga, ay magpahinga ka na. Nang makaalis si Lolo Tasyo ay isinarado ni Jo Marie ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kama at nilingon ang bintana. Isinarado ni Jo Marie ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kama at nilingon ang bintana. Medyo madilim na sa labas at malamig na ang hangin na pumapasok mula roon. Tumayo siya at marahang isinarado ang bintana, gaya ng bilin ni Lolo Tasyo. Pagkatapos ay humiga na siya sa kama. Mabilis siyang dinapuan ng antok dahil sa pagod mula sa mahabang biyahe. Hanggang sa tuluyan ng mahulog sa malalim na pagkatulog, si Jo Marie. Nagising si Jo Marie nang dahil sa mahihinang katok sa pinto ng kanyang kwarto. Madilim na ang paligid. Napatingin siya sa orasan sa tabi ng kama at pilit niyang inaninag kung ano ang oras. 7:00 na ng gabi. Pupungas-pungas na bumaba ng kama si Jo Marie upang buksan ang pinto. Sa pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Lolo Tasyo. Bakit po, Lolo Tasyo? Bumaba ka na at nakahanda na ang hapunan. Sabay tayong kumain. Alam kong gutom ka na. Tama po kayo. Nagugutom na nga po ako. Sige po, susunod na po ako sa inyo sa ibaba. Anong susunod? Sumabay ka na sa akin sa pagbaba at masama na pinaghihintay ang pagkain. Wala nang nagawa si Jo Marie kundi ang sumabay kay Lolo Tasyo sa pagpunta sa komedor. Mas lalo siyang nagutom nang makita niya na adobong baboy na may nilagang itlog ang ulam. Agad na umupo si Jo Marie at sinimulan ang pagkain. Oo nga pala. Nakikiramay ako, Jo Marie. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Hindi sumagot si Jo Marie dahil bigla siyang binalot ng kalungkutan. Sa halip, binalikan niya sa isip niya ang aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Bumangga ang sinasakyang jeep ng mga ito sa isang truck. Sa pagkawala ng dalawa, ay nangamba si Jo Marie kung ano na ang mangyayari sa kanya. Napunta siya sa lolo Marcel niya na tatay niyang kanyang ina.
Ngunit masyado nang mahina si Lolo Marcel, kaya nagdesisyon itong kay Lolo Tasio na lamang siya tumira. Kumpara kasi kay Lolo Marcel, ay di hamak na mas malakas pa si Lolo Tasio. Pasensya ka na kung nabanggit ko pa. Sa tingin ko hindi ka pa handang pag-usapan yun sa ngayon. Abay teka, maiba ko. Dala mo ba ang lahat ng kailangan mo para makalipat ka sa paaralan dito sa San Felipe? Opo, Lolo. Inasikaso ko na po ang lahat para wala na po ako maging problema. Anong taon ka na nga ulit sa high school? Third year na po. Pagkatapos mo pala niya na 1 taon na lang at gagraduate ka na. Pero may 2 buwan ka pa naman bago magpasukan. Sulitin mo na ang mga araw na wala ka pang pasok. Matipid na ngumiti na lang si Jo Marie at muli niyang ibinalik ang pansin sa pagkain. Nang matapos ang hapunan, ay tinulungan ni Jo Marie sa pagliligpit ng pinagkainan si Lolo Tasio. Nagpresenta siya na siya na ang maghuhugas ng mga yon. Pero ayon kay Lolo Tasio, ay magpahinga na lamang muli si Jo Marie sa kwarto. Kinabukasan, matapos mag-almusal, ay nagdesisyon si Jo Marie na mamasyal at maglibot sa San Felipe. Hindi pa siya pamilyar sa lugar, kaya niya yun ginawa. Habang naglalakad, ay napansin niya ang isang puno ng kaimito sa tabi ng daan. Sa taas ng puno ay may nakita siyang 2 binatilyo at dalagita na sa hula niya ay kaedad niya. Abala ang mga yon sa pagkuha ng bunga ng naturang puno. Napaaray si Jo Marie nang may biglang nalaglag na bunga ng kaimito at tumama yon sa kanyang ulo. Hindi naman masakit, ngunit nadurog ang kaimito sa ulo niya. Mabilis na bumaba ang 2 sa puno at nilapitan si Jo Marie. Parehas na may pag-aalala sa muka ang mga yon. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nagkabukol? Nako, pasensya na Hindi namin sinasadya. Ito kasi si Irene Sabi ko, hawakan mo na yung kay Mito. Akala ko hawak na niya kaya binitiwan ko. Ako ba talaga ang sinisi mo, Atong, ha? Kasalanan mo. Kasi hindi ka tumitingin kung hawak ko na ba o hindi pa. Alam nyo, wag na kayo mag-away. Okay lang naman ako eh. Hindi ko lang alam kung paano maaalis tong dagta ng kay Mito sa buhok ko. Yan lang ba? Madali lang yan. Lagyan mo lang ng langis o kaya mantika. Yung parte ng buhok mo na may dagta tapos kuskusin mo. Oh, sa'yo na lang pala tong 2 kay Mito. Baka bawi man lang kami sa kasalanan namin sa'yo. Pasensya ka na talaga, ha? Tinanggap ni Jo Marie ang kay Mito. Napatingin siya sa 2 at sa tingin niya ay mukhang mababait naman ang mga ito. Hindi pa kita nakikita dito dati Bago ka lang ba rito? Oo, bago lang ako rito sa San Felipe. Doon ako nakatira ngayon sa bahay ni Lolo Tasio. Si Lolo Tasio? Lolo mo si Lolo Tasio? Kaya nga lolo ang tawag niya, di ba? Malamang lolo niya yon. Ikaw talaga, Irene, Tumigil ka nga dyan. Kapatid ng lolo ko si Lolo Tasio, kaya parang lolo ko na rin siya. Pero bakit naman ang laki ng reaksyon mo nung malaman mong doon ako nakatira kay Lolo Tasio? Kilala kasi siya rito sa San Felipe bilang isang magaling na manunugis nung araw. Anong manunugis? Yun ang tawag sa mga nakikipaglaban sa mga aswang. Sabi ng matatagal ng tao rito sa San Felipe, maraming aswang na napatay noon ni Lolo Tasio. Kaya talagang iginagalang siya rito sa buong San Felipe. Ibig sabihin, may aswang dito sa San Felipe? Bago pa masagot ng 2 ang tanong ni Jo Marie, ay may isang babaeng may edad na ang dumating. Tinawag ng babae si Irene. Pinapauwi na nito si Irene sa bahay. Pasensya na, ha? Kailangan ko nang umuwi. Ako rin, uuwi na ako. Baka hinahanap niya ako sa amin Oo nga pala, anong pangalan yung 2? Ako si Atong. Ito naman si Irene. Jo Marie naman ang pangalan ko. Sige, mag-iingat kayo sa pag-uwi Maraming salamat sa kay Mito. Naglakad na rin pauwi si Jo Marie nang umalis na sina Irene at Atong. Habang naglalakad, ay sinimulan niya ang pagkain sa kay Mito. Hindi niya napigilan ang sarili
na isipin ang mga sinabi ni na Irene at Atong tungkol kay Lolo Tasyo. Nagbigay yun sa kanya ng kakaibang interes dahil hindi niya inakala na may ganong nakaraan pala si Lolo Tasyo. Habang kumakain ng hapunan sina Jomari at Lolo Tasyo, ay natutokso si Jomari na tanungin si Lolo Tasyo tungkol sa pagiging manunugis nito noon. Nais niyang manggaling mismo kay Lolo Tasyo ang kumpirmasyon kung totoo yun, kaya naglakas loob na siyang magtanong. Lolo Tasyo, may itatanong po sana ako sa inyo eh. Totoo po bang manunugis kayo ng aswang? Sino naman na nagsabi sa'yo ng tungkol sa bagay na yan, Jomari? Sina Atong at Irene po. Nakilala ko po sila kanina habang naglalakad po ako sa labas. Ang sabi pa nga po nila, iginagalang daw po kayo rito sa buong San Felipe. Kasi isa daw kayong mahusay na manunugis. Totoo po ba yon? Huminga ng malalim si Lolo Tasyo at inilapag ang kubyertos. Tumahimik muna ito na parang nag-iisip kung paano sasagutin ang tanong ni Jomari. Oh, totoo na isa akong manunugis ng aswang. Pero matagal na akong huminto sa pagiging manunugis. Bakit po kayo huminto? Dahil nanganib na ang buhay ng mga mahal ko sa buhay. Pinatay ng mga aswang ang asawa ko bilang paghihiganti sa akin. Kaya natakot na rin ang mga anak ko. Umalis sila dito sa San Felipe para makaiwas sa panganib. Yun ang totoong dahilan kung bakit ako iniwanan ng mga anak ko. May tanong ka pa ba, Jomari? Wala na po. Hindi na nagtanong pa si Jomari. Naramdaman niya na hindi gusto ni Lolo Tasyo na sabihin sa kanya ang mga bagay na yon. Pero napilitan na lang itong sagutin ang tanong niya. Marahil ay masakit pa rin para rito ang pangyayaring yon. Kaya tila hirap pa rin itong pag-usapan ang parte na yon ng nakaraan. Isang oras matapos ng hapunan ay bumalik si Jomari sa kanyang silid. Humiga siya sa kama at pumikit. Subalit kahit anong pilit niya ay hindi niya magawang makatulog. Pakiramdam niya ay namamahay pa rin siya. Bumangon siya mula sa kama at nagpasya na maglakad-lakad sa loob ng bahay. Pagkalabas ni Jomari ng kwarto niya, ay napansin niya kagad ang isang pinto na katapat ng kanyang silid. Hindi niya yun pinansin nung una, pero sa sandaling yun ay tila may nagtulak sa kanya na pasukin ang naturang silid. Kinuha niya muna ang lampara sa kwarto niya at sinindihan yun gamit ang posporo. Lumapit siya sa pinto, pinihit niya ang seradura at binuksan ang pinto na yon. Pumasok si Jomari at nakita niyang puno yun ng mga lumang gamit. Sa kapal ng alikabok doon ay nahinuha niya na matagal nang hindi nalilinisan ang silid na yon. Sa gitna ng silid ay napansin ni Jomari ang isang parehabang kahon na gawa sa bubog. Lumapit siya roon at tiningnan ang laman ng nasabing kahon. Isang pares ng arnis ang nakita niya sa loob. Pinagmasdan niyang mabuti ang arnis at napansin niya ang mga kakaibang ukit doon na tila mga simbolo. Habang iniisip niya kung ano ang kahulugan ng mga simbolo, ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lolo Tasyo. Jomari, iho! Anong ginagawa mo rito? Lolo Tasyo, kayo po pala. Nakakagulat naman po kayo. Kasi po, di po kasi ako makatulog kaya nag-ikot-ikot muna ako rito sa loob ng bahay nyo. Hindi mo dapat pinapasok ang kwartong ito, Jomari. Maraming sagradong bagay dito na hindi pwedeng hawakan ng ibang tao, maski na ikaw. Pasensya na po kayo, Lolo Tasyo ah. Hindi ko po kasi alam eh. Sige na, lumabas ka na sa silid na ito at matulog ka na sa kwarto mo. Walang nagawa si Jomari kundi sumunod sa sinabi ni Lolo Tasyo. Tahimik siyang lumabas ng silid, pero sa loob niya ay may bumabalot sa kanyang kuryosidad. Nais niyang malaman kung ano-anong bagay ang sagrado sa silid na yon at kung bakit bawal hawakan ng ibang tao ang mga bagay na yon. Ngunit kung merong isang bagay sa silid na yon na talagang pumukaw sa atensyon ni Jomari, ay walang iba kundi
ang arnis. Nang makabalik na si Jo Marie sa sariling silid, ay hindi siya mapakali. Humiga na siya at pinilit na matulog, pero patuloy na bumabalik sa isip niya ang nakita niyang arnis. Pagkagising ni Jo Marie kinaumagahan ay bumaba na siya sa komedor. Naroon na si Lolo Tasyo. Nahiya siyang batiin ang matanda dahil sa nangyari noong nakaraang gabi. Kumain ka na, Jo Marie. Tahimik na nagtimpla ng kape si Jo Marie. Kumuha siya ng pandesal at pinalamanan yun ng itlog. Pasensya ka na pala kagabi kung napagtaasan kita ng boses. Kasalanan ko rin kasi hindi ko nasabi sa'yo na hindi ka maaaring pumasok sa silid na yon. Wala po kayong dapat na ihingi ng sorry, Lolo Tasyo. Kasalanan ko po yun kasi hindi po ako nagtanong kung pwede po ba akong pumasok sa silid na yon. Hindi man lang po ako nagpaalam sa inyo. Alam ko na magtatanong ka kung bakit hindi ka maaaring pumasok doon. Kaya ngayon pa lang ay ipapaliwanag ko na sa'yo. Karamihan kasi sa mga gamit na naroon ay gamit ko nung ako'y manunugis pa. Yun ang dahilan kung bakit nasabi kong sagrado ang mga yon at hindi pwedeng hawakan ng ibang tao. Naiintindihan ko na po ngayon, Lolo Tasyo. Pero total ay napag-uusapan na rin po natin. Gusto ko na rin pong itanong kung isa po ba sa mga gamit nyo yung arnis po na hawak-hawak ko nung makita nyo ako? Oo. Sa lahat ng mga gamit ko noon laban sa aswang, ang arnis na yon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Espesyal sa akin ang arnis na nakita mo, Jo Marie. Ibig po sabihin, meron kapangyarihan ng arnis? Saka bakit po espesyal yon para sa inyo, Lolo? Kung tama ang iyong paggamit, ay mailalabas mo ang rurok ng kapangyarihan ng arnis. Espesyal yon dahil gawa yon sa katawan ng isang matandang balete. Isang puno na pinamamahayan ng espiritu at engkanto. Ang mga ukit naman doon ay ginawa ng dati kong kaibigang engkanto. Ano? Seryoso po ba yan, Lolo? Engkanto talaga? Oo, Jo Marie. Mahirap paniwalaan, ngunit yun ang totoo. Matagal na yon. Ang engkanto na gumawa ng ukit sa arnis ay naging kaibigan ko nung panahong aktibo pa ako bilang isang manunugis. Siya ang nagbigay sa akin ng mga sagradong kagamitan para labanan ang mga aswang. Kung makapangyarihan po ang arnis, bakit hindi niyo na po ginagamit? Sayang naman po ang kapangyarihan nun kung hindi niyo po napapakinabangan. Matanda na ako, Jo Marie. Hindi ko na kayang dali ng kapangyarihang taglay ng arnis na yon. Napakabigat ng responsibilidad at delikado kung hindi ko na kayang kontrolin. Baka yung pang ikamatay ko. Kaya napakahalaga para sa akin ang arnis na yon at ang iba pang gamit na nasa silid kung saan ka pumasok nang walang paalam. Naiintindihan ko na po, Lolo Tasyo. Hindi na po ako makikialam sa mga gamit niyo sa silid na yon at hindi na rin po ako papasok doon. Salamat naman kung ganon at naiintindihan mo ko. Hindi mo talaga dapat hawakan ang mga bagay na naroon. Tumango si Jo Marie. Kahit na may malaking interes siya sa arnis, ay nirespeto niya ang sinabi ni Lolo Tasyo. Ngunit hindi niya maiwasan na magkaroon ng mga katanungan sa kanyang isipan tungkol sa kung ano nga ba talaga ang kapangyarihan at kayang gawin ng arnis ni Lolo Tasyo. Nagpatuloy sina Jo Marie at Lolo Tasyo sa pag-aalmusal. Hindi pa rin maalis ni Jo Marie ang kuryosidad niya sa arnis. Nais pa niyang hukayin ang iba pang detalye tungkol sa arnis, pero kung nais niya yung gawin, ay alam niya na kailangan niyang kumilos ng siyala. Ramdam niya na limitado ang mga impormasyon na ibibigay sa kanya ni Lolo Tasyo. Muli na namang lumabas ng bahay si Jo Marie matapos nilang mag-almusal ni Lolo Tasyo. Naiinip kasi siya sa loob ng bahay dahil wala siya roong pinagkakaabalahan, kaya minabuti niyang maglakad-lakad sa paligid ng San Felipe. Habang naglalakad siya, ay may natanaw siyang dalawang pamilyar na muka, sina Atong at Irene,
na may daladalang isang buwig ng saging. Oy, Jomari! Kumusta ka na? Hindi ba sumakit ang ulo mo dahil sa kay Mito? Ha? Hindi naman. Saka, natanggal ko na yung dagta sa buhok ko. Sinunod ko lang yung sinabi ni Irene. Abang tama. Halika, sumama ka sa amin ni Irene. Saan naman tayo pupunta? Sa bahay ni na Irene. Kaarawan ng nanay niya, si Aling Marta. Gagawa kami ng nilupak, kaya may dala kaming saging. Nakakahiya naman kung sasama pa ako sa inyo. Hindi pa kasi ako kilala ng nanay ni Irene eh. Atong, tama si Jo Marie. Kilala mo naman si nanay eh. Hindi siya masyado nakikipagsalamuha sa mga tao at hindi siya komportable kapag may hindi siya kilala sa bahay namin. Mas masaya nga yun kasi mas marami. Tsaka parang pa-welcome na rin natin to kay Jo Marie kasi bago lang siya rito sa San Felipe. Okay, sige na nga. Kung sasama si Jo Marie sa atin, ayos lang sa akin yon. O paano ba yan, Jo Marie? Okay na kay Irene? Sagot mo na lang ang kailangan. Halika na, sumama ka na. Sige na nga, sasama na ako. Curious din kasi ako sa nilupak na sinasabi niyo eh, kasi hindi pa ako nakakatikim nun. Dahil sa naiinip din at walang ginagawa ay pumayag na rin si Jo Marie na sumama kina Atong at Irene. Nagsimula silang maglakad patungo sa bahay ni na Irene. Habang naglalakad, napansin ni Jo Marie na tila palayo sila ng palayo sa kabahayan ng San Felipe. Mas nagiging madamo at masukal ang daan at pakonti ng pakonti ang mga bahay. Nang marating nila ang dulong bahagi ng baryo, ay natanaw na ni Jo Marie ang isang simpleng kubo na nakatayo sa gilid ng mga puno. Pumasok sila sa bakuran ng kubo. Mula sa loob ng kubo ay lumabas ang isang ginang na may payat na pangangatawan. Malaki ang mata nito na parang palaging naninindak. Itlo na kayo. Ang akala ko ba si Atong lang ang inibita mo, Irene? Nay, si Jo Marie nga po pala. Bago lang po siya rito sa San Felipe. Bago po namin siyang kaibigan. Magandang umaga po, Aling Marta. Happy birthday po. Tumango si Aling Marta at muling pumasok sa loob ng kubo. Napansin ni Jo Marie na hindi makatingin ng diretso sa kanya si Aling Marta kanina habang kausap nila ito. Magsimula na po tayong gumawa ng nilupak para makatikim na si Jo Marie. Sigurado ako na magugustuhan mo ang nilupak na yon, Jo Marie. Pupunta lang po ako sa lutuan at mukhang kumukulo na po ang tubig. Oo nga pala, Irene. Meron ba kayong asukal at margarine? Kakaunti na lang ang asukal namin eh. Yung margarine wala kami. Kung ganon, bibili lang muna ako sa tindahan ha. Mabilis lang ako. Iniwan ni Atong sila Jo Marie at Irene. Sumunod naman si Jo Marie kay Irene sa lutuan. Nakahiwalay ang lutuan ng mga ito sa mismong kubo. Meron yung bubong na yero na kalawangin na. Tahimik na tumulong si Jo Marie kay Irene sa paglalagay ng mga saging sa kumukulong tubig sa malaking kaldero. Manaka-naka ay sumusulyap siya kay Irene at napansin niya na parang balisa ito. Okay ka lang ba, Irene? Hindi ka na dapat nagpunta rito sa San Felipe, Jo Marie. Ha? Bakit naman? Hindi ligtas ang lugar na ito para sa mga kagaya mong tayo. May mga aswang dito, Jo Marie. Marami na ang umalis dito dahil sa mga aswang. Yung mga natira na lang ay mga taong wala nang ibang mapupuntahan kagaya namin. Nasabi nga ni Lolo Tasio sa akin ang tungkol sa mga aswang na yan. Pero hindi ba? Matagal na silang wala rito. Hindi sila nawala rito sa San Felipe, Jo Marie. Nandito pa rin sila. At ang balak nila ay... Hindi nagawang ituloy ni Irene ang sasabihin nang biglang dumating si Atong na dala ang mga binili sa tindahan. Nakangiti itong lumapit kina Jo Marie at Irene. Grabe ang seryoso naman ang pinag-uusapan nyo. Hindi naman. Nagtatanong lang kasi si Jo Marie kung may lugar ba rito sa San Felipe na magandang puntahan. Ang sabi ko sa kanya, wala. Wala nga, pero tahimik itong lugar natin. Kaya kung gusto mo ng katahimikan at kapayapaan, magugustuhan mo rito, Jo Marie. Ngumiti lang si Jo Marie at tumango.
Hindi niya naintindihan kung bakit hindi nagsabi si Irene ng totoo kay Atong sa totoo nilang pinag-uusapan. Ganun pa man, sinakyan na lamang niya ang pagsisinungaling ni Irene. May pakiramdam kasi siya na merong dahilan kung bakit nito yun ginawa. Isa pang ipinagtataka niya ay ang magkaibang sinabi ni Irene at Atong tungkol sa San Felipe. Para kasi kay Irene ay delikado ang San Felipe at kabaligtaran yon sa sinabi ni Atong. Matapos na mailaga ang mga saging ay isa-isa nang binalatan yon ni na Jo Marie. Inilagay nila yon sa tinatawag na lusong at binayo ang mga saging sa lusong gamit ang isang kahoy. Nang matapos nang gawin ni na Irene at Atong ang nilupak, ay pinagsaluhan na nila yon sa labas ng kubo ni na Irene, habang si Aling Marta naman ay mag-isang kumain sa loob ng kubo. Habang pinipilit ni Jo Marie na sumabay sa pag-uusap ni na Irene at Atong habang kumakain sila, ay patuloy na sumasagi sa isip niya ang sinabi sa kanya ni Irene. Pakiramdam niya sa pagkakataon na yon ay mas dapat niyang paniwalaan si Irene kaysa kay Atong. Tahimik ang gabing yun sa San Felipe. Sa loob ng kwarto ni Jo Marie ay nakaupo siya sa ibabaw ng kama habang malalim na nag-iisip. Ang totoo, hindi siya naniniwala sa mga kwentong kababalaghan noon, lalo na at lumaki siya sa syudad. Pero nang marinig niya ang mga kwento ni Lolo Tasio at ang babala ni Irene tungkol sa mga aswang sa San Felipe, ay tila unti-unting nagbago ang kanyang pananaw. Bumuntong hininga si Jo Marie at napatingin siya sa nakabukas na bintana. Doon niya naalala ang isa sa mga bilin ni Lolo Tasio na huwag niyang hahayaan na nakabukas ang bintana tuwing gabi. Agad na tumayo si Jo Marie upang isarado ang bintana. Ngunit bago pa niya maisarado yon, ay may biglang tumalon sa bintana, papasok mula sa labas. Nang hilakbot si Jo Marie sa kanyang nakita, isa yung babae na may malahalimaw na itsura. Naglalaway yon na akala mo ay gutom na gutom. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Malakas na umangil ang nakakatakot na babae at sumugod yun kay Jo Marie. Sumigaw si Jo Marie at agad niyang tinakbo ang pinto upang makalabas. Lolo Tasio! Lolo Tasio, tulong! May halimaw! Nang hahawakan na ni Jo Marie ang seradura ng pinto, ay naramdaman niya ang pagbaon ng matutulis na kuko ng nilalang na yon sa kaliwang braso niya. Kinalmot siya nun at muli siyang napasigaw ng dahil sa labis na sakit. Sa puntong yon, bumukas ang pinto ng kwarto ni Jo Marie. Pumasok si Lolo Tasio, dala ang isang pares ng arnis. Walang pag-aatubiling sumugod si Lolo Tasio at hinarap ang nakakatakot na nilalang. Mabilis ang mga galaw ni Lolo Tasio. Halatang sanay na sanay ito sa paggamit ng arnis. Malakas na inihampas ni Lolo Tasio ang arnis sa katawan ng nilalang. Tila natakot ang nilalang na yon, kaya nang magkaroon ito ng pagkakataon ay mabilis itong tumalon sa bintana upang tumakas. Lumapit naman si Lolo Tasio sa bintana at agad nito yung isinarado. Hindi makapaniwala si Jo Marie na buhay pa siya ng mga sandaling yon. Ang buong akala niya ay mapapatay na siya ng nilalang na biglang pumasok sa kanyang silid. Nakasiksik siya sa isang sulok habang sapu-sapo ang sugat sa braso. Hindi ba sabi ko sa'yo ay huwag mong bubuksan ang bintana sa gabi? Tignan mo nangyari. May aswang na nakapasok. Aswang po ang nilalang na yun? Oo, tama ka. Hintayin mo ko rito at kukuha ako ng panggamot dyan sa sugat mo. Nang lumabas ng kwarto si Lolo Tasio, ay natulala si Jo Marie. Yun ang unang beses na nakakita siya ng totoong aswang, kaya hindi niya alam na isa palang aswang ang pumasok sa kwarto niya. Pagbalik ni Lolo Tasio ay dala na nito ang isang first aid box. Pinaupo siya nito sa gilid ng kama at tumabi ito sa kanya. Habang nililinis ni Lolo Tasio ang sugat ni Jo Marie, ay pinigilan niya ang magbigay ng kahit anong reaksyon kahit nasasaktan siya.
Sorry po Lolo Tasyo Nakalimutan ko pong isarado yung bintana. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang hindi dapat nangyari. Magsilbing aral sana sa ito, Jo Marie. Ngayon alam mo na kung bakit sinabi ko na dapat mong isarado ang mga pinto at bintana tuwing gabi. Ang akala ko po ba wala nang aswang dito sa San Felipe? Ang totoo ay nandito pa rin sila. Nagtatago sila at kung minsan ay nagpapanggap na mga normal na tao sa umaga. Pero sa pagkagat ng dilim, doon na nila inilalabas ang gutom na halimaw na nasa loob nila. Kung ganon, totoo po pala ang sinabi sa akin ni Irene na may aswang pa rin po dito sa San Felipe. Yun po ang sinabi sa akin ng bago kong kaibigan. Tama siya. Matagal na silang bahagi ng lugar na ito. Hanggang ngayon ay umaatake pa rin sila. Pero hindi na kagaya noon na halos gabi-gabi ay nambibiktima sila. Kung delikado po pala rito, bakit hindi po kayo umalis dito? Sa kabila ng madilim na bahagi ng lugar na ito, ay mahal ko pa rin ang San Felipe, Jo Marie. Dito ko na gustong bawian ng buhay. Kung ako lang ang masusunod, hindi ko papayagang dito ka tumira. Pero wala na akong magagawa dahil alam kong wala ka ng ibang mapupuntahan at hindi ko rin kayang pabayaan kang mag-isa. Maraming salamat po, Lolo Tasyo. Sa narinig ni Jo Marie mula kay Lolo Tasyo, ay tila may kumurot sa kanyang puso. Sa kabila ng minsan na pagiging seryoso at mahigpit ni Lolo Tasyo, ay naramdaman niya ang tunay na malasakit nito sa kanya. Unti-unting lumambot ang kanyang damdamin para sa matanda. Pagkatapos malinis ang sugat, tumayo na si Lolo Tasyo at kinuha muli ang arnis na nakasandal sa gilid ng kama. Ngunit nang naglakad na ito palabas ng kwarto, ay napansin ni Jo Marie na tila nanginginig ang matanda. Itinukod ni Lolo Tasyo ang isa nitong kamay sa gilid ng pintuan na para bang mabubuwal ito. May pag-aalalang nilapitan ni Jo Marie ang matandang lalaki. Lolo, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Epekto lang ito ng paggamit ng arnis. Hindi na kasing tibay ng dati ang katawan ko. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, hindi ko na kaya ang ganitong laban. Nako, pasensya na po kayo kung kinailangan niyo pong gamitin ng arnis para iligtas ako. Hindi naman kita maaaring pabayaan, Jo Marie. Sa mga sitwasyon na kagaya ng nangyari kanina, ay wala akong magagawa kundi ang lumaban at gamitin ang arnis. Sige na, magpahinga na tayong dalawa. Huwag kang mag-alala dahil sigurado ko na hindi na babalik ang aswang na yon at magdasal ka muna bago ka matulog. Sa kabila ng hirap sa paglalakad, si Lolo Tasyo ay nagawa pa rin itong lumabas ng kwarto ni Jo Marie. Pumasok ito sa kabilang kwarto upang ibalik ang arnis sa lalagyan nun. Isinarado na ni Jo Marie ang pinto ng silid niya. Nang humiga siya sa kama, ay nakonsensya siya. Kung isinarado lang sana niya ang bintana, ay hindi makakapasok doon ang aswang at hindi mapipilitang gamitin ni Lolo Tasyo ang arnis. Pagsikat ng araw, ay bumaba na si Jo Marie sa komedor. Naabutan niya si Lolo Tasyo na naghahanda ng almusal. Tinulungan niya ang matandang lalaki at maya-maya pa ay pinagsaluhan na nila ang sinangag, daing na bangus at pritong itlog. Tumingin si Lolo Tasyo sa braso ni Jo Marie. Kumusta na ang sugat mo, Jo Marie? Kumikirot pa rin po. Pero kaya ko naman pong tiisin ang sakit. Normal yan. Dahil sariwa pa ang sugat mo. Pagkatapos natin kumain, bibigyan kita ng gamot para sa kirot. Tumango si Jo Marie at nagpatuloy sila sa pagkain. Maya-maya pa ay naalala ni Jo Marie ang sinabi ni Irene, kaya nagtanong siya kay Lolo Tasyo. Lolo Tasyo, totoo po ba yung sinabi po sa akin ng kaibigan ko na mga dayo o mga bagong salta lang sa San Felipe ang inaatake ng mga aswang? Totoo yun, Jo Marie. Mas madalas na dayo ang binibiktima ng mga aswang dito.
Karamihan kasi sa mga bago sa lugar na ito ay hindi naniniwala sa mga aswang, kaya wala silang pag-iingat. Pero hindi ibig sabihin na ligtas na mga matagal nang nakatira dito. Kapag gutom ang aswang, wala silang pinipili. Dayo ka man o hindi, bibiktimahin ka pa rin nila. Kung meron pa po palang aswang dito, bakit hindi po kayo bumalik sa pagiging manunugis? Alam ko matagal na kayong tumigil, pero mukhang kailangan na ulit kayo ng San Felipe. Malay nyo, mapatay nyo po lahat ng aswang. Nako, Jo Marie, masyado na ako matanda para sa ganyang bagay. Kung susubukan ko ulit ngayon, baka yung pa ang ikamatay ko. Hindi na kaya ng katawan ko ang lumaban pa sa mga aswang. E di, maghanap po kayo ng taong pwede niyong sanayin. Kumbaga, siya po ang susunod sa yapak nyo. Sa tingin ko po kasi kailangan ng San Felipe ang isang manunugis na magtatanggol sa mga tao laban sa mga aswang. Hindi ganun kadali yon. Masyadong mapanganib ang buhay ng isang manunugis. Isa pa, wala pa akong nakikita na karapat-dapat na magmamana ng aking kaalaman at ng mga sandata ko laban sa mga aswang. Ako po, Lolo. Bakit hindi na lang po akong sanayin nyo? Bata pa po ako. Malakas po ang aking katawan. At sigurado akong kaya kong dali ng kapangyarihan ng Arnis. Kung tuturuan at sasanayin niyo po ako, makakatulong po ako na protekta ng San Felipe laban sa mga aswang. Sandaling natigilan si Lolo Tasio. Matiim itong tumingin sa kanya na parang inaalam nito kung seryoso siya sa kanyang sinabi. Matapos yun ay umiling si Lolo Tasio. Hindi, Jo Marie. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Ang pagiging manunugis ay hindi basta-basta. Mapanganib ang mga aswang at hindi sila madaling kalabanin. Masyado ka pang bata para harapin ang ganong klaseng panganib. Pero Lolo, kung hindi po ako, sino pong susunod sa yapak nyo? Handa po akong harapin ang mga aswang. Kung walang magsasanay para maging kagaya nyo, mas maraming mabibiktima ang mga aswang. Tigilan mo na ang kahibangan na yan, Jo Marie. Masyado mapanganib. Kapag may nangyari sa'yo na masama, ay ako masisisi ng Lolo Marcel mo. May mga bagay na mas dapat kang pagtuunan ng pansin kaysa sa pagpatay sa mga aswang, kagaya ng paghahanda mo sa susunod na pasukan. Alam ko naman po na delikado ang pakikipaglaban sa mga aswang. Pero kung meron akong kaalaman sa bagay na yon, ay magkakaroon ako ng laban sa kanila. Hindi po pwedeng palagi na lang tayo nagtatago at natatakot sa muling pagsalakay ng mga aswang. Dapat po ay merong kahit isang magtatanggol sa ating lahat. At hayaan mo na ako maging tagapagtanggol na yun, Lolo. Ayoko na pong mauulit ang nangyari kagabi na hindi ko man lang naipagtanggol ang sarili ko. Kahit anong sabihin mo, ay hindi ako papayag, Jo Marie. Sundin mo na lang ang biling ko sa'yo at hindi na mauulit ang nangyaring pag-atake ng aswang sa'yo. At pakiusap lang, tapusin na natin ang usapan na ito tungkol sa bagay na yan dahil hindi ko ibibigay sa iyo ang gusto mo. Tumahimik na si Jo Marie sa sinabing yun ni Lolo Tasio. Naiintindihan niya kung bakit ayaw siyang sanayin ni Lolo Tasio upang maging isang manunugis. Yun ay ayaw nito na mapahamak siya. Pero naniniwala si Jo Marie na kung walang maglalakas ng loob na labanan ng mga aswang, ay magpapatuloy ang takot ng mga tao at baka hindi na yon mawala. Nagising si Jo Marie sa kalagitnaan ng gabi dahil sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Sinabayan pa yon ng kulog at kidlat. Sa pagkakataon na yon ay biglang may naramdaman si Jo Marie na pagkauhaw. Kaya nagdesisyon siyang bumaba muna sa kusina upang uminom ng tubig. Nang pagbaba niya sa hagdan, ay narinig niya ang pagkatok sa pinto sa ibaba. Napahinto siya sa kalagitnaan ng hagdan at pinakinggan kung tama ba ang naririnig niya na merong kumakatok. Muling narinig ni Jo Marie ang pagkatok kaya nagmamadali siyang bumaba at tumayo sa tapat ng pinto. Bago niya buksan ang pinto ay tinanong niya muna kung sino ang nasa labas. Isang boses ng babae ang narinig ni Jo Marie na sumagot. Nakiusap ang babae kay Jo Marie na baka pwede itong pumasok kasama ang anak nito na sanggol pa.
Basang-basa na raw ang mga ito ng ulan at baka magkasakit daw ang anak nito. Agad na umiral ang maawaing puso ni Jo Marie. Hindi na siya nagdalawang isip dahil ang tanging nasa isip niya lang ay ang matulungan ang babae at ang anak nito. Akmang aalisin niya na ang kandado ng pinto nang magulat siya sa pagsigaw ni Lolo Tasio. Lumingon siya at nakita niya ang matandang lalaki na nagmamadali sa paglapit sa kanya. Mariin na hinawakan ni Lolo Tasio ang kamay niya nang makalapit ito ay inilaliw yun sa kandado. Ano ginagawa mo, Jo Marie? Huwag mong bubuksan ang pinto! Sa gulat ni Jo Marie ay hindi siya nakapagsalita. Inilapit ni Lolo Tasio ang bibig nito sa pinto at malakas ang boses na kinausap ang babaeng nasa labas. Umalis ka! Hindi kami malilinlang ng kagaya mo! Biglang tumawa ng malakas ang babae sa labas at sinabi nito na hindi na magagawang pigilan ni Lolo Tasio ang mangyayaring ritual sa kabilugan ng buwan. Maya-maya pa ay narinig na nila ang yabag ng babae na palayo sa pinto. Lolo, bakit po pinaalis niyo siya? May dala po siyang sanggol. Nakakaawa naman po. Wala naman sigurong masama kung papapasukin natin sila kahit hanggang sa tumila lang po ang ulan. Iska lang linlangin ng babaeng yon. Dahil isa siyang aswang. Hindi totoo na may dalas ng sanggol. Hinila ni Lolo Tasio si Jo Marie papunta sa bintana. Bahagya yung binuksan ni Lolo Tasio at sinabihan nito si Jo Marie na silipin ang babaeng nasa labas. Sumilip naman kagad si Jo Marie at naaninag niya ang isang tao na naglalakad palabas ng bakura nila. Nakasuot yon ng itim na kapa na may saklob sa ulo. Hindi niya nakita na may dalang sanggol ang babae. Marahang isinara ni Jo Marie ang bintana. Tama ka, Lolo Tasio. Wala nga siyang dalang sanggol. Dahil nais niyang makapasok dito sa bahay, Jo Marie. Ano po ba siya? Magnanakaw? Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko? Aswang siya, Jo Marie. Isang nilalang ng gabi. Gusto niya makapasok dito upang kunin ang makapangyarihang arnis. Pero bakit gustong kunin ng aswang ang makapangyarihang arnis niyo, Lo? Hindi po ba ginawa yun na panlaban sa kanila? Tama ka. Pero kapag napunta sa maling kamay ang arnis, ay maaari nitong gamitin sa kasamaan. Sinabi ng isa kong kaibigang aswang na may gagawing ritual ang mga aswang dito sa San Felipe sa susunod na pagbilog ng buwan. Kapag natuloy yun, mas magiging malakas sila at walang makakapigil sa kanila. Ang San Felipe ay tuluyan ng mapapasailalim sa kapangyarihan nila. Ano pong kinalaman ng makapangyarihang arnis sa ritual na yon, Lolo? Kailangan nila ang kapangyarihan ng arnis para mas maging malakas sila sa pamamagitan ng ritual na yon. Taon-taon ay ginagawa nila ang ritual na yon tuwing ika-5 o ika-6 na pagbilog ng buwan ng taon. At kapag ginamit nila ang makapangyarihang arnis sa ritual, ay hindi ko na makakayanang isipin pa kung gaano sila magiging kalakas, Jo Marie. Huminga ng malalim si Jo Marie at nahihiyang napayuko. Patawad po, Lolo. Muntik na po ako malinlang ng aswang. Akala ko po talaga nangangailangan po siya ng tulong. Huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Kaya maging aral sa iyo ang pangyayaring ito na hindi lahat ay dapat mong pagkatiwalaan. Minsan, kung sino pa ang inaakala mong kakampi mo, ay siya pa pala ang totoo mong kalaban. Tahimik na tumango si Jo Marie nang masiguro nila na wala na ang babae ay saka lamang sila bumalik sa kani-kanilang kwarto upang matulog. Kinabukasan ng umaga ay kasama ni Jo Marie sina Irene at Atong. Kahit sobrang init ay umakyat pa rin sila sa puno ng kaimito upang kumuha ng bunga doon. Nang marami-rami na silang nakuha ay inilagay nila yon sa malaking plastik. Nag-aya si Irene na magtungo sa burol upang doon nila kainin ang mga kaimito na sinang-ayunan naman nila Jo Marie at Atong. Pagdating sa burol ay umupo sila sa malawak na damuhan habang nasa ilalim sila ng malaking puno. Habang kumakain ay napansin ni Jo Marie
na nakatingin si Irene sa benda niya sa braso. Ano yung nasa braso mo, Jo Marie? Ito ba? May aswang kasi na umatake sa akin sa kwarto ko nung isang gabi. Nanlaki ang mga mata ni Irene at Atong. Hindi makapaniwala ang dalawa sa sinabi ni Jo Marie. Ano? Aswang? Paano ka nakaligtas? Siguro lumabang ka, no? Siguro napatay mo pa. Hindi. Natakot lang ako. Si Lolo Tasyo nagligtas sa akin. Ginamit niya ang makapangyarihang arnis niya para mapalayas ang aswang. Sayang nga kasi hindi pa niya napatay eh. Ang mahalaga ay buhay ka at hindi ka masyadong nasaktan. Narinig ko na yung kwento na yan eh. Tungkol doon sa makapangyarihang arnis ni Lolo Tasyo. Ang sabi, yun daw ang pinakamalakas na kagamitan ni Lolo Tasyo sa pakikipaglaban sa mga aswang nung araw. Tama ka, Atong. Lahat ng gamit ni Lolo sa pakikipaglaban sa mga aswang ay nakatago sa isang silid sa bahay. Nung una ko nga nakita ang arnis na yon, nagkaroon na kagad ako ng interes dun eh. Pero pinagbawalan ako ni Lolo Tasyo na pakialaman ng mga yon, kaya hindi ko man lang nahawakan. Ang swerte mo naman, Jo Marie, kasi nakita mo na yung makapangyarihang arnis. Alam niyo ba na noon pa man eh, gusto ko na talaga makita yung arnis na yun ni Lolo Tasyo? Jo Marie, pwede bang makita rin namin yung arnis na yun? Gusto namin makita ni Irene. Oh, bakit pati ako idadamay mo, Atong? Ayoko nga, no? Sigurado ako may dahilan si Lolo Tasyo kung bakit niya tinatago yung mga gamit niya. Nan lang naman natin eh. Hindi natin nahawakan yun. Yung kasi ang pinakatanyag na gamit ni Lolo Tasyo. Kaya para sa akin, ay isang karangalan kung makikita yun ng personal. Kaya parang awa mo na, Jo Mario. Hayaan mo na kami makita makapangyarihang arnis. Naramdaman ni Jo Marie ang labis na kagustuhan ni Atong na makita ang arnis ni Lolo Tasyo. Kung siya ang tatanungin, ay wala namang problema sa kanya. Ngunit nag-aalala siya sapagkat baka hindi sila payagan ni Lolo Tasyo. Siya nga na apo nito ay hindi pinapayagan na pumasok sa silid na yon, kaya sigurado na ganun din kapag ibang tao na. Jo Marie, ano na? Sumagot ka naman oh. Hindi ko alam, Atong eh. Sigurado ako magagalit si Lolo Tasyo kapag nalaman niyang pumasok tayo sa silid na yun nang walang paalam. Tama si Jo Marie. Huwag mo nang ipilit ang hindi pwede, Atong. Saka, ano naman mapapala mo kung makikita mo makapangyarihang arnis si Lolo Tasyo? Gusto ko makita yun, Jo Marie. Sige na, mabilis lang naman tayo eh. Kapag nakita ko na, aalis na agad tayo, pangako. Hindi ko hawakan yun. Gusto ko lang makita kung ano ba talaga ang itsura ng arnis na yun. Nag-isip ng mabuti si Jo Marie dahil para sa kanya ay mahirap pagbigyan ang gustong mangyari ni Atong. Ngunit hindi rin niya gustong mabigo si Atong, lalo na at dama niya na gusto talaga nitong makita ang makapangyarihang arnis ni Lolo Tasyo. O sige, pag-iisipan ko. Ayoko rin na magalit si Lolo sa akin eh. Pero naiintindihan ko kung bakit gusto mo yung makita, Atong. Sana wag mo nang ituloy, Jo Marie. Mas maganda kung susundin mo ang bili ng lolo mo sa'yo. Huwag mong intindihin niya si Atong kasi hindi naman siya mapapagalitan kung sakali, kung di ikaw. Si Irene na wag mong intindihin, Jo Marie. Matatakotin kasi yan eh. Kaya palagi na lang kontra sa mga gusto ko. Basta, kapag may pagkakataon na, ipapakita mo sa akin yung makapangyarihang arnis ha. Hindi ko may papangako eh, pero susubukan ko, Atong. Tumayo na si Atong. Masaya ito sa posibilidad na makikita nito ang makapangyarihang arnis ni Lolo Tasyo. Isang umaga, matapos mag-almusal, ay napansin ni Jo Marie na nagbihis si Lolo Tasyo. Kinuha nito ang bayong at lumapit sa kanya habang naghuhugas siya ng pinagkainan nila. Marie, pupunta lamang ako sa palengke. Gusto mo ba sumama? Hindi na po, Lolo. Dito na lang po ako sa bahay. Sigurado ka ba? Opo, Lolo. Maglilinis na lang po ako ng bahay habang wala po kayo. Kung sa bagay, medyo maalikabok na nga rito. Basta huwag ka magpapapasok ng kahit na sino dito habang wala ako ha. At pinaka-importante, huwag kang papasok sa kwarto ko sa itaas. Opo, Lo. Susundin ko po lahat ng sinabi nyo. Mag-iingat po kayo.
Isang mahinang ngiti ang ipinukol ni Lolo Tasyo bago ito tumalikod at naglakad palabas ng bahay. Nang matapos ni Jo Marie ang ginagawa, ay sandali siyang nagpahinga sa duyan na nasa harapan ng bahay. Humiga siya roon at tumingin sa maaliwalas na kalangitan. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating sina Atong at Irene. Jo Marie, aayain ka sana namin ni Irene eh. Manguha ulit tayo ng kay Mito. Hindi ba kakakuha lang natin kahapon? Baka wala pang hinog na bunga yun. Sa ibang puno naman tayo, syempre. Ano? Tara na. Hala, ngayon na pala. Hindi ako pwedeng umalis eh. Kasi walang magbabantay dito sa bahay. Mamaya na lang tayo manguha ng kay Mito pagdating ni Lolo Tasyo. Kung ganon, ikaw lang ang tao rito sa bahay nyo? At wala si Lolo Tasyo? Oo, nasa palengke si Lolo eh. Napansin ni Jo Marie ang pagliwanag ng muka ni Atong. Eh di, pagkakataon na natin to, Jo Marie. Pwede na namin makita yung arnis ni Lolo Tasyo. Hanggang ngayon ba naman, ay pinipilit mo pa rin ang gusto mong yan, Atong? Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ni Jo Marie, ay ipinagbabawal ni Lolo Tasyo na may pumasok sa silid ng kinaroroonan na makapangyarihang arnis. Mabilis lang naman, Irene eh. Hindi naman natin gagalawin yung mga gamit dun eh. Titignan lang natin, Jo Marie. Ngayon na ang pagkakataon natin. Ipakita mo na sa amin ang arnis, sige na. Ewan ko Atong ah, baka mahuli tayo ni Lolo Tasyo eh. Hindi naman tayo magtatagal eh. Pag nakita na natin yung arnis, lalabas na kagad tayo, pangako. Matagal na nag-isip si Jo Marie bago sumang-ayon. Sige na nga, pero mabilis lang tayo ah. At walang magsusumbong kay Lolo Tasyo ah. Pumalakpak sa labis na tuwa si Atong nang pumayag si Jo Marie, habang si Irene naman ay napailing na lamang. Pumasok silang tatlo sa bahay at tahimik na umakyat patungo sa ikalawang palapag. Kinabahan bigla si Jo Marie at parang nais niya nang wag ituloy ang gagawin nila. Nakonsensya siya dahil isang malaking pagsuway yun kay Lolo Tasyo. Pero dahil malapit na sila sa silid na yon, ay nagpatuloy na lamang siya. Parang hinahalukay ang kaba sa sikmura ni Jo Marie habang tinatahak nila ang pasilyo papunta sa kwarto. Pagdating nila sa tapat ng pinto ng silid, ay marahan na binuksan yon ni Jo Marie. Naunang pumasok si Jo Marie habang nakasunod sina Atong at Irene. Itinuro ni Jo Marie sa dalawang kaibigan ang kinaroroonan ng makapangyarihang arnis. Agad na lumapit doon si Atong at bakas sa mukha nito ang labis na pagkamanga habang nakatingin doon. Si Jo Marie at Irene ay nasa likod ni Atong. Grabe, Jo Marie. Ang ganda nga pala ng arnis na to. Ang ganda ng mga nakaukit sa kanya. Saka, nararamdaman ko ang kapangyarihan niya kahit hindi ko siya hawak. Oh, ngayon nakita mo na makapangyarihang arnis. Lalabas na tayo, Atong. Lumayo si Atong sa arnis pero hindi pa ito lumabas. Iginala nito ang mata sa kabuuan ng silid. Isa-isa nitong tiningnan ang iba pang gamit na naroon, kagaya ng mga itak, buntot ng pagi at iba-ibang klase ng kutsilyo. Wow! Ang dami palang gamit ni Lolo Tasyo dito. Grabe! Isipin mo, lahat to ay ginagamit niya laban sa mga aswang. Halatang aliw na aliw si Atong habang tinitingnan ang mga gamit. Pero si Jo Marie ay hindi na mapakali. Lumabas siya ng silid upang sumilip sa ibaba. Nais niyang matiyak na hindi pa dumarating si Lolo Tasyo. Nang matiyak niyang wala pa ang kanyang lolo, ay bumalik siya sa loob ng kwarto at hinila si Atong. Atong, lumabas na tayo. Baka dumating na si Lolo. Oo na. Ito na nga eh, lalabas na. Sa wakas ay nakumbinsi na rin ni Jo Marie si Atong. Lumabas sila ng kwarto. Bago isarado ni Jo Marie ang pinto, ay nakita pa niya ang makapangyarihang arnis sa lalagyan nito. Nagmamadali silang lumabas ng bahay at hanggang doon ay malaki pa rin ang ngiti ni Atong. Tila nakahukay ito ng maraming gito sa itsura nito.
Siguro naman ay makakatulog ka na ngayon kasi napagbigyan na kita, Atong. Salamat, Jo Maria. Sa wakas, nakita ko na rin yung arnis. Ang lupit talaga. Ngumiti lang si Jo Marie. Masaya siya dahil napasaya niya si Atong. Pero sa loob niya ay meron siyang pagsisisi dahil sigurado siya na kapag nalaman yun ni Lolo Tasyo ay labis siyang magagalit sa kanya. Nang dumating si Lolo Tasyo ay wala na si Jo Marie. Hindi ipinahalata ni Jo Marie sa matandang lalaki na may ginawa siyang bagay na labis nitong ikakagalit. Kinabukasan ng umaga ay nagising si Jo Marie sa malalakas na katok sa pinto ng kanyang silid. Nagtaka siya nang marinig niya ang galit na boses ni Lolo Tasyo. Jo Marie! Jo Marie, bumangon ka riyan! Bilisan mo! May pagtatakang bumangon si Jo Marie at mabilis na binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang galit na muka ni Lolo Tasyo. Bakit po, Lolo Tasyo? Nasaan ang arnis ko? Napakurap si Jo Marie. Nanlamig siya at tila umurong ang dila niya. Nagkaroon siya ng hinala na baka nalaman ni Lolo Tasyo na may ibang tao siyang pinapasok sa silid kung saan nakalagay ang mga gamit nito laban sa mga aswang. Walang akong besta titigan, Jo Marie. Tinatanong kita, nasaan ang makapangyarihang arnis? Nasa kabilang kwarto po. Hindi po ba dun yung nakalagay? Bigla siyang hinila ni Lolo Tasyo papunta sa kabilang kwarto. Pagkapasok nila roon ay napanganga si Jo Marie nang wala na sa babasaging kahon ang makapangyarihang arnis. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Hala! Nasaan po ang arnis, Lolo? Ako ang dapat magtanong niyan sa'yo, Jo Marie. Ikaw lang ang iniwan ko rito kahapon. Kinuha mo ba? Hindi ko po kinuha ang arnis, Lolo. Alam ko po kung gaano kahalaga yun sa inyo. Kaya hindi ko po yun nanakawin. At hindi po ako magnanakaw. May pinapasok ka bang ibang tao sa bahay na ito habang nasa palengke ako kahapon? Huwag kang magsisinungaling sa akin, Jo Marie. Napayuko si Jo Marie. Ramdam niya ang mapanuring tingin ni Lolo Tasyo. Sa sandaling yon ay tinalo na siya ng kanyang konsensya kaya nagsabi na siya ng totoo. Pinapasok ko po sina Atong at Irene. Pero sigurado po ako, Lolo, na bago kami lumabas ng kwarto, ay nandito pa rin na makapangyarihang arnis. Kausapin mo mga kaibigan mo. Tanungin mo kung may alam sila. Baka isa sa kanila ang kumuha. Bilisan mo! Nanginginig na tumango si Jo Marie at agad na tumalima sa utos ni Lolo Tasyo. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Ang unang lugar na pumasok sa isip niya ay ang puno ng kaimito kung saan sila madalas tumambay. Tama nga ang hinala niya. Nakita niya sina Atong at Irene na nakaupo sa ilalim ng puno habang kumakain ng kaimito. Agad na lumapit si Jo Marie sa dalawa. Oh, Jo Marie, halika. Sabayan mo kami sa almusal namin ni Irene. Wala kasing pagkain sa bahay kaya ito na lang ang panlaman ko ng tiyan ko. Niyo ba kung nasa na makapangyarihang arnis ni Lolo Tasyo? Nawawala kasi yun eh. May pagtatakang nagkatinginan sina Irene at Atong. Hindi ko alam, Jo Marie. Pero hindi ko yun kinuha, ha? Wala akong interes doon. Itong si Atong ang tanungin mo. At siyang gustong-gusto na makita yon. Atong, Jo Marie, hindi ko yung kinuha ah. Nang lumabas tayo ng kwarto, naroon pa rin yung arnis. Alam kong nakita mo rin yun. Pero seryoso ba? Nawawala talaga ang makapangyarihang arnis ni Lolo Tasyo? oo Atong, ginising ako ni Lolo para ipakita na wala ang arnis. Pasensya na kayo sa mga tanong ko ah. Inutusan lang kasi ako ni Lolo Tasyo, pero alam ko naman na wala sa inyo ang kumuha nun. Nagpaalam na si Jo Marie kina Irene at Atong. Bagsak ang balikat na bumalik siya kay Lolo Tasyo. Pagdating niya sa bahay ay nakita niya si Lolo Tasyo na nakatayo sa sala. Anong sabi ng mga kaibigan mo? Wala raw silang kinalaman, Lolo, at naniniwala po ako sa sinabi nila. Sumunod ka sa akin sa itaas at meron akong ipapakita sa'yo. Hindi na nagawang magtanong ni Jo Marie dahil agad na naglakad si Lolo Tasyo.
pabalik sa ikalawang palapag ng bahay. Sinundan niya ito hanggang sa silid kung saan dating naroon ang arnis. Tumayo si Lolo Tasyo sa tabi ng nakabukas na bintana. Alam ko na kung paano nawala ang makapangyarihang arnis. Paano po, Lolo? Tingnan mo to. Nakabukas ang bintana. Sa tingin ko ay dito pumasok ang magnanakaw. Kanina ko lang ito napansin dahil nataranta agad ako nang makita ko na wala ang arnis. Pero ang mas malala, wala na rin yung agimat na nakasabit sa bintana. Ang agimat na yon ang nagbibigay ng proteksyon sa silid na ito para walang aswang na makapasok dito. Kaya sigurado ako na aswang ang kumuha sa arnis ko, Jo Marie. Lolo, hindi namin ginalawang agimat. Tiningnan lang namin yung mga gamit dito eh. Wala po kaming hinawakan ni na Irene at Atong. Sigurado po ako sa bagay na yon. Hindi na nagsalita pa si Lolo Tasyo. Ramdam ni Jo Marie ang takot sa pagkawala ng arnis, lalo na't sinabi noon ni Lolo Tasyo na hindi pwedeng mapunta sa maling kamay ang makapangyarihang arnis dahil kahit ginawa yon na panlaban sa kasamaan ay maaari pa ring magamit yon sa hindi tamang bagay. Maghapon na nag-isip sina Jo Marie at Lolo Tasyo sa kung sino ang maaaring kumuha sa makapangyarihang arnis. Hanggang sa dumilim na ay wala pa rin silang nakuhang kasagutan. Kinagabihan, habang tahimik na kumakain ng hapunan sina Lolo Tasyo at Jo Marie, ay nakarinig sila ng katok sa pinto. Nagtaka si Jo Marie dahil noon lamang may pumuntang tao roon ng ganong oras. Nagkatinginan pa sina Jo Marie at Lolo Tasyo hanggang sa narinig nila ang boses ng taong nasa labas ng bahay. Jo Marie! Lolo Tasyo! Pakibuksan po ang pinto! Si Irene yun, Lolo. Agad na tumayo si Jo Marie upang buksan ang pinto para kay Irene. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Irene at hindi siya makapaniwala nang makita na hawak ni Irene ang makapangyarihang arnis. Oh, Irene, bakit nasa iyo ang arnis? Pwede bang sa loob na tayo mag-usap, Jo Marie? Pinapasok ni Jo Marie si Irene at agad niyang isinarado at ikinandado ang pinto. Nang umupo sa sofa si Irene, ay lumabas si Lolo Tasyo mula sa kusina at maging ito ay hindi makapaniwala na nakay Irene ang makapangyarihang arnis. Tumayo si Irene at ibinalik kay Lolo Tasyo ang arnis. Paano napunta sa'yo makapangyarihang arnis, Irene? Ang nanay ko pong si Marta. Siya po ang kumuha ng arnis. Matagal ko na pong alam na aswang siya. Nakita ko na lang po sa bahay ito, kaya palihim ko pong kinuha para ibalik dito. Ibig mo sabihin, aswang ang nanay mo? Kaya pala nakita ko siya sa bahay niyo eh. May kakaiba ako naramdaman sa kanya. Oo, Jo Marie. Aswang ang nanay ko. Pero hindi siya ang tunay kong nanay. Nung 1 taon ko lang nalaman yon. Ninakaw niya pala ako sa tunay kong ina. Narinig ko siya noon habang may kausap siyang aswang din. Hindi makapagsalita si Jo Marie. Hindi siya makapaniwala na meron palang ganong kwento si Irene. Nakatingin lang siya kay Irene habang naghintay ng iba pa nitong sasabihin. Si Marta ay ang itinuturing na pinuno ng mga aswang dito sa San Felipe. Alam ko na meron silang gagawing ritual sa susunod na pagbilog ng buwan. Ang sabi ni Marta, ako raw ang iaalay sa makapangyarihang arnis para makuha nila ang kapangyarihan nito. Kapag nangyari yon, magiging napakalakas na mga aswang dito sa lugar natin. Bakit ka naman nila iaalay sa arnis? Ang sabi niya, may mahalaga raw akong papel sa ritual. Isa raw akong espesyal na uri ng bata na magbibigay ng pinakamalakas na kapangyarihan sa arnis. Kapag ako raw ang inalay, magiging makapangyarihan din ako. Pero Napahinto si Irene sa pagsasalita at tila hirap na itong ipagpatuloy ang kwento. Napahagulgul na lamang si Irene. Sige lang, Irene. Ilabas mo lang yan. Magpatuloy ka sa pagsasalita kapag kaya mo na. Lip ko po.
Narinig ko ulit si Marta na may kausap na aswang sa labas ng kubo namin. Doon ko nalaman ang totoo. Kapag inalay ako sa makapangyarihang arnis, ay kukunin ito ang buhay ko. Mamamatay ako. Kailangan daw ibuhos ang lahat ng dugo ko sa arnis para gumana ang ritual. Alam ko na hindi niya sinabi sa akin ang totoo dahil alam niyang hindi ako papayag. Kaya mo ba ibinalik dito ang arnes, Irene? Opo, Lolo Tasyo. Hindi ko kayang hayaan silang gawin yun sa akin. Gusto kong pigilan ang ritual. Kaya kinuha ko ang arnis kay Marta at dinala dito sa inyo. Pero hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng parang Terminator ko ang nagpalaki sa akin at tumayong ina ko sa matagal na panahon. Ginawa mo lang ang tamang bagay, Irene. Huwag ka mag-alala. Hindi namin hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Maaari ka manatili dito sa bahay ko dahil mas ligtas ka rito. Maraming salamat po, Lolo Tasyo. Pero ang ipinagtataka ko lang, paano nawala ang agimat sa bintana sa silid kung saan nakalagay ang arnis? Sigurado ako na si Irene at Atong lang ang pumasok doon. Natigilan si Jomari at nagkatinginan sila ni Irene. Isang bagay ang bigla nilang napagtanto. Si Atong! Siya ang nag-alis ng sinasabi mong agimat. Siguro, ginawa niya yun nung sandali akong lumabas ng kwarto. Nung lumabas ka, sa'yo ako nakatingin. Kaya may pagkakataon si Atong na gawin yun. Pero bakit niya yung ginawa? Wala akong nakikitang dahilan para gawin niya yun. Ang kaibigan niyo si Ato ang nag-alis ng agimat ay kailangan niyo mag-ingat sa kanya. Huwag muna kayo magtiwala sa kanya hanggat hindi natin sigurado kung dapat natin siyang pagkatiwalaan. Naramdaman ni Jomari ang bigat ng sitwasyon nila pero hindi niya inalis ang kaunting pag-asa na magiging maayos din ang lahat. Ngayon na nasa kanila na ulit ang makapangyarihang arnis, kailangan nilang siguraduhin na hindi na yun muling mawawala at higit sa lahat, kailangan nilang pigilan ang ritual na isasagawa nila Marta dahil sa susunod na gabi na ang kabilugan ng buwan. Bago sila matulog ay pinagplanuhan muna nila ang mga susunod nilang hakbang. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpunta na sina Jomari at Irene sa bahay ni Atong. Pagdating nila roon, nakita nila si Atong na naglilinis sa harap ng bahay. Oh, ang aga din naman. Mangunguha ba tayo ng kay Mito? Atong, nakita na namin ang makapangyarihang arnis. Napansin agad ni Jomari ang bahagyang pagkagulat ni Atong, ngunit mabilis nitong binago ang reaksyon nito sa pagiging masaya. Talaga? Paano? Saan nyo nakita? Saka na namin sasabihin sa'yo. Pero wala si Lolo Tasyo sa bahay ngayon. Gusto mo bang makita ulit ang arnis? Aba, oo naman. Gusto ko makita kung totoo ngang nakuha nyo na ang arnis. Baka mamaya, nagbibiro lang kayo eh. Iniwanan ni Atong ang ginagawa nito at sumama ito kina Jomari at Irene sa bahay ni Lolo Tasyo. Pagdating nila roon ay dumiretso kagad sila sa silid kung saan nakalagay ang makapangyarihang arnis. Nagulat si Atong nang makita nito na nandoon si Lolo Tasyo. Mabilis na isinarado ni Jomari ang pinto. Teka, akala ko ba wala si Lolo Tasyo dito? Kailangan kitang makausap, Atong. At gusto ko, lahat ng sasabihin mo ay totoo. May itatanong ako sa iyo, Atong. Ikaw ba ang nag-alis ng agimat sa bintana sa silid na ito? Hindi po ako Lolo Tasyo. Bakit ko naman po gagawin yun? Kung hindi mo aaminin ang totoo, sasabihin ko sa buong San Felipe na kasabwat ka ni Marta sa pagnanakaw ng makapangyarihang arnis. Alam na naming lahat na nandito na aswang si Marta. Namutla si Atong at ilang segundo itong hindi nakapagsalita. Maya-maya pa ay nangilid na ang mga luha nito. Parang awa mo na, Lolo Tasyo. Huwag mong sabihin sa mga tao na kasabwat ako ni Aling Marta. Aamin na ako. Oo, ako nag-alis ng agimat. Pero hindi ko ginusto yun. Si Aling Marta ang nag-utos sa akin.
Bakit mo sinunod ang utos ng aswang na yon, Aber? Tinatakot niya po ako eh. Ang sabi niya, papatayin niya po ang buong pamilya ko kapag hindi ko sunod ang mga utos niya. Patawarin niyo po ako. Hindi ko talaga gustong mapunta sa kamay ni Aling Marta makapangyarihang Arnis. Salamat sa pagiging matapat mo, Atong. Ano pa ang sinabi ni Marta sa'yo? Ano pang nalalaman mo sa mga plano niya? Ang sabi po niya ay isasama niya ako sa ritual mamayang gabi sa gubat. Isa raw po ako sa iaalay niya para sa ritual. Kung ganon, hindi lang pala si Irene ang iaalay sa ritual. 2 tao ang kailangan nilang ialay para sa ritual na yon. Patawad po, Lolo Tasyo. Natakot lang ako para sa pamilya ko. Pangako, gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyo. Ayoko pong matuloy ang ritual. Mabuti at alam mong may mali sa ginawa mo. Ngayon, Atong, kailangan natin pigilan si Marta bago pa sila muling lumakas matapos ang ritual. Pero hindi po ba wala na kay Marta ang makapangyarihang Arnis? Ibig sabihin po ay hindi na nila magagawa ang ritual. Itutuloy pa rin nila Marta ang ritual kahit wala ang Arnis. Ang ritual na isasagawa nila ay magbibigay pa rin sa kanila ng lakas. Kapag naging matagumpay sila, maaaring mas lumakas pa ang mga aswang. At kapag mas malakas na sila, baka magkaroon na sila ng lakas ng loob na kunin na makapangyarihang Arnis. Kaya habang hindi pa sila sobrang lakas, kailangan na natin silang paslangin lahat. Kinagabihan, nakita ni Jo Marie na bilog ang buwan. Gaya ng ipinangako ni Atong na tutulong ito sa kanila, ay nagpunta ito sa bahay ni Lolo Tasyo ng gabing yon. Kailangan nating maging handa sa laban natin ngayong gabi. Hindi tayo sigurado kung ilang aswang ang haharapin natin, pero hindi natin hahayaang magtagumpay ang mga aswang ngayong gabi. Inilabas ni Lolo Tasyo ang mga armas na matagal na nitong itinatago. Una niyang inabot ang 2 buntot ng pagi, kina Atong at Irene. Para sa inyo ito, mabisa ang buntot ng pagi laban sa mga aswang. At para sa akin naman, ang 2 patalim na ito. Pinalakas ito ng espesyal na ritual, kaya tiwala ako na magagamit ko ito ng maayos. Ano po ang gagamitin kong armas, Lolo Tasyo? Nanlaki ang mga mata ni Jo Marie nang kinuha ni Lolo Tasyo ang makapangyarihang Arnis. Ibinigay nito yun sa kanya, nanginig ang buong katawan niya, nang sa wakas ay nahawakan na niya ang Arnis. Agad niyang naramdaman ang kapangyarihan nun. Ito ang gagamitin mo, Jo Marie. Ang makapangyarihang Arnis. Sigurado po ba kayo, Lolo Tasyo? Ako talaga ang gagamit nito. Alam ko kaya mong gamitin yan, Jo Marie. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Huwag ka mag-alala. Kung hindi ka marunong makipaglaban, ang Arnis ang gagabay sa'yo. Yan ang magtuturo sa'yo ng dapat mong gawin habang hawak mo siya. Huminga ng malalim si Jo Marie. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Tinatanggap ko po makapangyarihang Arnis, Lolo Tasyo. Gagawin ko po ang lahat para hindi ka mabigo na ipinagkatiwala mo ito sa akin. Aasahan ko yan, Jo Marie. Ngayon, lahat tayo ay may panlaban na sa mga aswang. Magtungo na tayo sa gubat upang pigilan ang ritual at paslangin natin ang lahat ng aswang na makikita natin. Tumango si Jo Marie. Sa pagkakataon na yon, alam niya na hindi lang sa Arnis siya dapat magtiwala, kundi maging sa kanyang sarili. Agad na nagtungo sina Jo Marie, Lolo Tasyo, Irene at Atong sa gubat. Kinakabahan si Jo Marie, ngunit mas malaki ang determinasyon niya na talunin ang mga aswang upang maging ligtas na ang San Felipe sa banta ng mga aswang. Sa gitnang bahagi ng gubat, nakita nila ang isang malawak na bakanting lupa na napapalibutan ng mga puno. Nakita nila roon ang mga aswang na nakapalibot sa isang nakakatakot na altar. Meron doong 2 babae na nakatali ang mga kamay at paa. Alam ni na Jo Marie na yun na ang iaalay ni na Marta sa ritual na isasagawa ng mga aswang sa gabing yun. Sa isang iglap, sabay-sabay silang sumugod sa mga aswang. Matapang na hinarap ni Lolo Tasyo, Irene at Atong ang mga aswang, habang si Jo Marie naman
ay si Marta ang unang hinarap. Aling Marta! Mga walang hiya kayo! Hindi nyo mapipigilan ang ritual! At yung hawak mong arnes, makukuha ko yan at kami ang magiging pinakamalakas na aswang! Di ka namin hayaang magtagumpay! Matatapos na ang kasamaan nyo ngayong gabi! Nag-anyong aswang si Marta at agad ditong sumugod kay Jo Marie. Mabilis na naiwasan ni Jo Marie ang pag-atake ni Marta. Namangha naman siya dahil naramdaman niya na ginagabayan siya ng makapangyarihang arnis sa kung paano siya kikilos. Nang lumagpas si Marta ay agad niyang hinampas ng sabay ang arnis sa likod nito. Sa lakas ng paghampas ni Jo Marie ay sumuka ng dugo si Marta. Ngunit hindi sumuko si Marta at tila mas lalo pa itong naging mas mabangis. Mabilis ang galaw ni Marta, ngunit mas mabilis naman ang arnis ni Jo Marie. Sa bawat pagkakataon na nasasaktan si Marta ni Jo Marie, ay umaalingaw-ngaw ang mga sigaw nito na pinaghalong sakit at galit. Sa bawat hampas ni Jo Marie ng arnis na tumatama sa katawan ni Marta, ay mas lumalakas ang loob niya hanggang sa naramdaman niya na oras na para tapusin si Marta. Sa muling pagsugod ni Marta sa kanya, ay sinalubong ni Jo Marie si Marta at itinarak niya ang makapangyarihang arnis sa dibdib nito. Bumaon ang arnis sa dibdib ni Marta. Nang hugutin niya yon, ay napaluhod ito at padapang bumagsak sa lupa. Wala ka naman palang binatbat eh! Napakahina mo! Pagkatapos mapabagsak si Marta, tumulong si Jo Marie kina Lolo Tasio, Irene at Atong. Gamit ang arnis, isa-isa niyang pinatay ang natitirang mga aswang. Marami silang napaslang, ngunit may ilan ding nagawang tumakas. Nang mawala na ang mga aswang, ay pinakawalan na ni Jo Marie ang dalawang babae na muntik nang maialay para sa ritual ng mga aswang. Matapos ang lahat ng yon, napatingin si Jo Marie kay Lolo Tasio na nakangiti sa kanila. Napigilan natin ang ritual at wala na si Marta. Napakahusay niyong tatlo. Pinahanga niyo ako. Maraming salamat po sa gabay niyo sa amin, Lolo Tasio. Hindi po namin ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Pagkatapos ng matinding laban sa mga aswang, ay bumalik sina Jo Marie, Irene, Atong at Lolo Tasio sa bahay nito. Pare-pareha silang pagod, ngunit kasama sa pagod na yon ang tagumpay at katotohanan na ligtas na ang San Felipe sa mga aswang. Kung hanggang kailan ay wala pang nakakaalam sa kanila. Lumapit si Jo Marie kay Lolo Tasio upang ibalik na rito ang makapangyarihang arnis. Lolo Tasio, ito na po ang makapangyarihang arnis. Maraming salamat po dahil ipinagkatiwala niyo po ito sa akin. Isang malaking karangalan po ito sa akin, Lolo Tasio. Hindi mo na yan kailangang ibalik sa akin, Jo Marie. Po, ano pong ibig niyo sabihin? Nakita ko ang husay mo sa paggamit ng arnis kanina. Oras na para tuluyan kong ipagkatiwala sa iyo ang makapangyarihang arnis. Ipinakita mo ang lakas ng loob mo at ang puso mo sa laban. Ikaw ang karapat-dapat na mga laga ng makapangyarihang arnis. Pero Lolo Tasio, paano kung hindi ko magamit ito ng tama? Huwag kang mag-alinlangan sa sarili mo, Jo Marie. Napatunayan mo na kanina ang sarili mo. Huminga ng malalim si Jo Marie at marahang tumango. Ramdam niya ang tiwala ni Lolo Tasio at sa puntong yun, nagsimula na siyang maniwala sa kanyang sarili. Hinawakan niya ang arnis ng mas mahigpit at sa pagkakataon na yon ay tuluyan niya ng tinanggap ang tungkulin na kakambal ng makapangyarihang arnis. Matapos ang lahat ng nangyari, ay tuluyan ng naging ligtas ang San Felipe mula sa mga aswang. Natalo si Marta at napigilan ang ritual. Tuluyan ng ipinaubaya ni Lolo Tasio ang makapangyarihang arnis kay Jo Marie. Ipinagkatiwala niya ito bilang simbolo ng paniniwala sa kakayahan ni Jo Marie na pangalagaan ang San Felipe mula sa anumang banta
ng mga aswang. Si Irene naman ay nanirahan na sa bahay ni Lolo Tasio. Samantala, mas naging matibay pa ang pagkakaibigan ni Jomari, Irene at Atong. Sa kabila ng nagdaang laban, alam ni Jomari na hindi pa yon ang huling pagsubok na makakaharap nila. Pero alam nila na masanda na silang harapin ang anumang darating na kaguluhan basta magkakasama sila at merong pagkakaisa.